Kumusta mga kasaliksik? Sa mundong puno ng mga produkto na araw-araw nating ginagamit o kinakain, hindi natin namamalayan na may mga lihim pala itong itinatago. Mga sikreto na kapag nalaman mo, baka hindi mo na sila tingnan sa parehong paraan. Kaya mula sa manok at baka na binababad sa tubig alat para lumobo ang timbang, hanggang sa mamahaling anti-wrinkle cream na may sangpap mula sa baby foreskin. Pag-usapan natin ang 10 nakakagulat at kabalintunaang katotohanan sa likod ng mga produkto sa ating paligid. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Manok at baka na may lihim na laman. Akala mo ba'y puro karne lang ang binabayaran mo sa bawat bili ng manok o baka? Well, think again. Kapag nakita mong may label na enhanced o with brine solution, hindi lang basta pampalasa yan. Isa itong taktika para palubuhin ang timbang ng karne gamit ang tubig. Oo, kasaliksik, ang binabayaran mo ay hindi 100% meat, kundi may kasama ring hanggang 30% na salt water solution. Ibig sabihin, bawat kagat mo may kaakibat na tubig na pinaghalo ng corn syrup, lemon concentrate, at kung ano-ano pang pampalasa para matakpan ang alat o pait ng phosphate. Magsimula ito bilang simpleng paraan para mapanatiling malambot ang karne. Pero kalaunan, naging palusot para maitaas ang presyo habang binabawasan ang tunay na karne. Kaya habang iniisip mong sulit ang binili mong juicy na chicken breast o beef steak, baka mas marami ka pang nabayarang additives kaysa sa tunay na karne. Bago ka muling bumili sa supermarket, tandaan mo, hindi lahat ng enhanced kay magandang balita. Minsan ito'y patibong na maituturing. Number 9. Parmesan na may laman ng kaftian at wood pulp. Madalas mong isaboy ang paborito mong parmesan cheese sa pasta o pizza. Heto ang hindi mo inaasahan, kasaliksik. Hindi lang gatas at alat ang laman niyan. Ang tunay na parmesan ay gawa gamit ang rennet, isang enzyme na kinuha mula sa stomach lining ng baby calves. Yes, totoong kalamnan ng mga batang baka ang ginagamitan para makuha ang perfect na fermentation at lasa nito. At kung iniisip mong sapat na yan para magulantang ka, teka lang, may wood pulp din ito na ginagamitan bilang anti-caking agent para di magdikit-dikit ang grated cheese. Hindi lang basta parmesan ang gumagamit ng ganitong proseso. Marami pang keso ang may ganitong sikreto. Bagamat may vegetarian-friendly option gaya ng microbial rennet, hindi required sa mga manufacturers na sabihin kung alin ang ginamit. Kaya habang masaya kang kumakain ng cheesy spaghetti, baka hindi mo alam na may konting kahoy at calf stomach enzyme na rin sa iyong kinakain. Kaya kung cheese lover ka, tanungin mo ang sarili mo, handa ka bang harapin ang katotohanan sa likod ng bawat sausaw ng iyong tinidor? Number 8. Bakal at laman ng isda sa beer mo. Kasaliksik, kung akala mong barley at hops lang ang laman ng beer mo, panahon na para mong buksan ang mata mo. Alam mo ba na maraming beer, lalo na yung mga traditional, ay gumagamit ng fish bladder o isinglass mula sa isda bilang clarifying agent? Oo, kasaliksik. Laman loob ng isda ang tumutulong para luminaw ang beer bago ito ilagay sa bote. Hindi ito lantarang binabanggit sa label. Kaya kung ikaw ay vegetarian o iwas sa animal products, baka hindi mo na gustuhin ang susunod mong lagok. At hindi lang yan ang tinatago ng beer. Maraming beer brands din ang may trace amounts ng arsenic, isang kemikal na kilalang lason. Kahit konti lang ito, kapag palagian ng pag-inom, lalo na kung umaabot ng 2.5 beers kada araw, maaaring tumaas ang arsenic levels sa katawan ng 30%. At dahil ang alcohol mismo ay nakakapagpabagal sa natural cleansing process ng katawan, lalong mas delikado ito. Kaya kasaliksik, bago ka tumungga ng malamig na beer sa susunod na inuman, isipin mo muna kung kaya mong inumin ang katotohanang yan. Number 7. May team na katotohanan sa likod ng kape at tsokolate. Ang bango ng bagong timplang kape sa umaga at ang tamis ng paborito mong tsokolate, comfort food kung tawagin. Pero kasaliksik,
May madilim na sikreto sa likod ng mga produktong ito. Alam mo ba na maraming coffee at cocoa beans ang hinaharvest sa ilalim ng mapang-abusong kondisyon? May mga bata at matatandang manggagawa sa West Africa at Brazil na nagtatrabaho ng matagal, madalas walang pahinga at kakaunti ang kita. At lahat ng ito ay para lang may mailagay na tsokolate at kape sa ating mga mesa. Pati malalaking kumpanya tulad ng Nestle at Hershey ay ilang ulit nang naakusahan ng pagkukonsinti sa ganitong sistema. Kahit may mga certifications tulad ng Rainforest Alliance, hindi pa rin nito nasisiguro ang patas na pagtrato sa mga magsasaka. Sa katunayan, mula 2009 hanggang 2014, tumaas pa ng 18% ang child labor sa cocoa farms sa West Africa. Kaya kasaliksik, habang ninanamnam mo ang init ng kapeng iniinom mo ngayon, tanungin mo ang sarili mo, sulit ba ang ginhawa kung galing ito sa hirap ng iba? Number 6. Langis ng pating sa skincare. Kasaliksik, mahilig ka ba sa skincare? Baka gumagamitan ka ng squalene oil para sa dry o sensitive skin mo. Pero teka lang, alam mo ba kung saan ito galing? Ang totoo, karamihan sa squalene na ginagamit sa mga beauty products ay mula sa atay ng pating. Oo, hindi lang basta isda, kundi shark liver oil na may mataas na porsyento ng squalene. Umaabot pa ng 85% sa ilang species. Ginagamit ito dahil sa galing nitong mag-hydrate ng balat, lalo na sa mga taong lampas 30 years old kung saan natural nang bumababa ang squalene sa katawan. Dahil dito, maraming pating ang kinakatay para lang sa langis ng atay nila. Bagamat may mga plant-based alternatives, hindi pa rin ito karaniwang ginagamit ng mga manufacturer. Kung ang iniisip mo ay all-natural at safe ang binibili mong produkto, dapat mo na ring isaalang-alang kung ito ba ay ethically sourced. Sa panahon ngayon, hindi lang dapat sa epekto sa balat tayo tumitingin. Dapat pati sa epekto sa kalikasan at hayop. Kaya bago ka muling magpahid ng moisturizer, itanong mo muna, may pating ba sa bote mo? Number 5. Totoo ba talagang may bull sa Red Bull? Madalas mo bang marinig ang chismis na ang Red Bull ay gawa raw sa bull semen o ihi ng toro? Relax lang, kasaliksik, dahil hindi ito totoo. Pero hindi ibig sabihin na safe na ito. Ang lakas na ibinibigay ng Red Bull ay galing sa sucrose at glucose, dalawang uri ng sugar na galing ng mabilis pero panandaliang enerhiya. Kasama rin sa halo nito ang caffeine at artificial sweeteners na kapag nasobrahan ka ay pwedeng magdulot ng heart disease, jitters, at kung minsan ay biglang energy crash. Kaya habang akala mo'y makakakilos ka ng mas mabilis at matino sa dami ng iniinom mong energy drink, baka hindi mo alam na ang katawan mo ay dahan-dahang sinisingil. Hindi masama ang Red Bull paminsan-minsan, pero kapag umabot ka na sa 2 or more cans a day, baka hindi na ito energy boost kundi health risk na. So next time na matempt kang kumuha ng Red Bull para lang manatiling gising, tanungin mo ang sarili mo, kailangan mo ba talaga ng pakpak o kailangan mo lang matulog? Number 4. Insekto sa strawberry drink mo? Kung iniisip mong prutas lang ang bumubuo sa paborito mong strawberry frappuccino, kasaliksik, may kailangan kang malaman. Ang kulay rosas na nakikita mo sa inuming yan ay hindi basta galing sa strawberry. Ito'y mula sa isang uri ng pinulbos na insekto. Ang tawag dito ay cochineal extract o kochal at ito ay galing sa mga pinatuyong katawan ng maliliit na kulisap na dinudurog para makuha ang matingkad na kulay pula. FDA approved dito at matagal nang ginagamit bilang natural coloring. Pero alam mo ba talaga kung ano ang iniinom mo? Para sa iba, harmless lang ito. Pero sa mga vegetarian, vegan, o yung mga ayaw lang ng animal byproducts, malaking bagay ito. Imagine mo na lang, kasaliksik, isang baso ng malamig na frappuccino, pero may halong pulbos ng insekto. Bago ka muling umorder ng pink drink sa paborito mong kafe, isipin mo muna kung okay lang sa'yo na ang kinang ng kulay sa iniinom mo ay literal na galing sa durog na bug. Tanong lang,
Gusto mo pa ba ng extra whip sa ibabaw? Number 3. Shampoo na gawa sa semilya ng toro. Handa ka na bang gulatin ang buhok mo at sarili mo? Ang isang sikat na shampoo brand sa New Zealand ay gumagamit ng kakaibang sangkap, semilya ng toro. Hindi ito biro, kasaliksik. Ang tawag nila ay bovine seminal plasma at ito raw ay mayaman sa proteins na nakakatulong sa repair ng chemically damaged hair. Sinasabi ng kumpanya na sobrang epektibo ito para maibalik ang lakas at kinis ng buhok. Kaya't kahit pa tumataginting na $43 per bottle ang presyo, may mga bumibili pa rin. Bagamat hindi ito delikado sa kalusugan, ang ideya pa lang na literal na semilya ng toro ang ipinapahid mo sa ulo mo ay sapat na para mapasabi ng ew ang iba. Sa panahon ngayon na napakaraming natural at plant-based options, ito na marahil ang pinaka-surprising na hair care choice na narinig mo. So kasaliksik, kapag nakita mo ang shampoo na yan sa shelf, tanungin mo ang sarili mo, hanggang saan ang kaya mong gawin para lang sa shinier hair? Number 2. Mamahaling pabango na galing sa tiyan ng balyena. Kapag naamoy mo ang isang luxury perfume, ang unang papasok sa isip mo ay glamour, yaman at kasosyalan. Pero kasaliksik, alam mo ba na ang likod ng bango nito ay may bahid ng kakaibang lihim? Maraming high-end perfumes, lalo na yung gawa sa France o Switzerland, ang gumagamit ng sangkap na tinatawag na ambergris, isang matigas at waxy na substance na galing mismo sa digestive system ng sperm whale. Oo, tama ang narinig mo. Literal na galing ito sa loob ng tiyan ng balyena. Matagal nang ginagamit ang ambergris sa perfumery dahil sa kakayahan nitong patagalin ang amoy ng pabango. Pero habang ibang bansa ay patuloy pa rin sa paggamit nito, may mga lugar na mahigpit na itong pinagbabawal dahil sa animal protection laws. Kaya kung natanggap mo ang isang mamahaling pabango bilang regalo, tanungin mo ang sarili mo, handa ka bang amuyin ang yaman kahit may kasamang lihim mula sa loob ng isang balyena? Number 1. Baby foreskin sa anti-wrinkle cream. Kung akala mo mahal lang ang presyo ng anti-aging creams dahil sa brand name, think again, kasaliksik. Ang Skin Medica, isang kilalang produkto na nagkakahalaga ng $150 per ounce, ay may shocking na sangkap, foreskin ng sanggol. Ginagamit nila ang tinatawag na fibroblasts mula sa circumcised baby foreskins dahil daw sa taglay nitong regenerative properties na nakakatulong sa pagpapabata ng balat. Bagamat hindi naman mismong foreskin ang nilalagay sa cream, kinukuha ang growth factors mula rito at ginagamit sa mga produkto, hindi lang sa wrinkle creams, kundi pati sa ilang burn treatments. Marami ang umaalma sa ganitong praktis, lalo na ang mga anti-circumcision advocates na naniniwalang hindi dapat pinagkakakitaan ang bahagi ng katawan ng sanggol. Kaya kasaliksik, bago mo ipahid ang susunod mong moisturizer, itanong mo muna hanggang saan ang kaya mong tiisin, mga kulubot o moral dilema.